si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, DOH nagtala ng 33% na pagtaas sa mga kaso ng dengue. PNP walang naitala na untoward incidents sa Transpo strike. Senator Raffy Tulfo dismayado sa ginawang aksyon ng DOTR sa driver na lumabag sa batas trapiko. BI nagbabala sa mga pamilyang OFW ukol sa love scam. Carlos Yulo Day tuwing ika-4 ng Agosto isinusulong ng Manila LGU. Mga atleta mula Paris Olympics 2024, mainit na sinalubong ng mga Pinoy fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health o DOH noong 3 ng Agosto, nasa mahigit 136,000 kaso ng dengue ang naiulat. 33% mas mataas kumpara sa mga kaso ng parehong panahon noong nakaraang taon. Samantalang ay mas kaunti ang pagkamatay naman dulot ng dengue ang naitala ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng bilang ng pagkamatay sa kabila ng pagtaas ng mga kaso ng dengue ay indikasyon na ang publiko ay mas naging maagap sa paghingi ng konsultasyon at mas napabuti ang pamamahala ng mga ospital ukol dito. Samantala ay patuloy pa ring hinihikayat ng DOH ang publiko na sundin ang 4S strategy upang labanan ang dengue. Ibinahagi ng Philippine National Police o PNP na naging mapayapa ang 3 araw na transport strike dahil wala itong naitala na untoward incident. Yan ang balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa transport strike na ikinakasa ng grupong Piston at Manibela ay malugod na ibinahagi ng Philippine National Police o PNP na pangkalahatang mapayapa ang protesta dahil wala pa rin itong naitatala na untoward incident. Payag ng PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, maximum tolerance ang ipinatutupad ng PNP para sa seguridad ng publiko kung saan tiniyak din niya na sapat ang kapulisan para sa pagpapanatili ng kapayapaan sa protesta. Patuloy naman ang paalala ng PNP sa mga nagpoprotesta na huwag maging bayolente at galangin ang desisyon at karapatan na tumanggi ng mga hindi nais lumahok. Mayroon namang libreng sakay na alok ang PNP at Office of the Vice President o OVP para sa mga apektadong mananakay. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Matapos na sibakin sa pwesto bilang Bambantarlac si Alice Guo, nilinaw ng COMELEC na hindi na rin ito pwedeng tumakbo sa 2025 elections. Kasabay nito ay sinampahan ng kasong tax evasion si Guo at iba pang sangkot na individual. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Sinampahan ng Bureau of Internal Revenue kahapon sa Department of Justice ng kasong tax evasion si dismissed Bambantarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., ito ay nag-ugat sa pag-amin ni Guo sa paglipat ng kanyang shares sa Baofu Land Development Inc. sa isang Jack Uy. Ayon sa investigasyon ng BIR, lumalabas na walang capital gains tax at documentary stamp tax returns ang nasabing pagsasalin. Mahigit 250 milyon umano ang nabigong bayarang buwis ni Guo. Kaya naman paggigiit ni Commissioner Lumagi, malinaw na guilty si Guo sa kasong tax evasion. Kasama ring sinampahan ng kaso sina Jack Uy na siyang pinagbentahan ng shares ni Guo at ang corporate secretary ng Baofu Land na si Rachel Joan Carrion. Samantala, nilino naman ng Commission on Elections o COMELEC na hindi na pwedeng mahalal pa si Guo sa paparating na 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mapapawalang bisa naman ito kung makakapagsumite si Guo ng temporary restraining order sa Court of Appeals. Ito ay upang tutulan ng desisyon ng Court of Appeals na sibakin sa pwesto bilang mayor si Guo.
Matatandaang naglabas ng resolusyon ng ombudsman ng pagpapatalsik sa pwesto kay Guo dahil sa pagkakasungkot nito sa iligal na operasyon ng Pogo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Pinapayuhan ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol ang mga residente na malapit sa Bulkang Kanlaon na maging alerto sa anumang banta ng bulkan. Ito ay kaugnay ng naitalang pagbuga ng higit 7,000 toneladang asupre kung saan itinuturing na pinakamataas na pagbuga simula ng umpisahan ang instrumental gas monitoring taong 2010. Sa kabila ng aktibidad na ito, nananatili pa rin sa Alert Level 2 ang estado ng bulkan sa kasalukuyan. Sa ating ulat panahon, wala na ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ngunit nagpapatuloy pa rin ang habagat na magpapaulan sa bansa. Apektado ang mga lugar ng Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Cordillera Administrative Region at natitirang bahagi ng Cagayan Valley. Habang bahagyang pag-ulan naman sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. DTI prioridad ang digitalisasyon sa 2025 proposed budget ng kagawaran. EDSA Kamuning Flyover, bukas na sa motorista. BI nagbabala sa mga pamilya ng OFW ukol sa love scam. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Agriculture na magtayo ng mas maraming soil testing centers sa bansa. Ito mano ay upang mas maging accessible sa mga mamamayan ang pagsusuri ng kanilang mga lupain. Makakatulong umano ito para magabayan ang mga magsasaka para sa kanilang gagawing aksyon upang mas maging masagana ang kanilang pag-ani. Kaya naman ayon sa Pangulo, dapat na magkaroon ng isang soil testing center sa isang rehiyon. Hindi nagustuhan ni Senador Raffy Tulfo ang ginawang aksyon ng Department of Transportation o DOTR at iba pang ahensya ng gobyerno sa kamakailang insidente ng lasing na driver na nag-counterflow sa EDSA busway. Makibalita ni Liza Lopez. Matapos mag-viral sa social media ang isang lasing na driver ng SUV na nag-counterflow sa EDSA busway ay tila hindi nagustuhan ni Senador Raffy Tulfo ang ginawang VIP treatment umano ng Department of Transportation o DOTR. Ang insidenteng ito ay nangyari noong nakaraang buwan, ika-28 ng gabi, kung saan labis na nag-init ang ulo ng senador matapos mapag-alamanan na hinatid pa ng mga kawani ang lasing na driver sa condo unit nito sa BGC Taguig City sa halip na sampahan ng kaso. Ang driver naman sa likod ng issue na ito ay kinilala bilang si Christopher Lim de Vera na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakasuhan. Ayon kay Tulfo, kita namang lumabag ito sa Batas Republika bilang 10586 o kilala bilang Anti-Drunk and Drug Driving Law, kaya't question niya sa DOTR ay kung bakit hindi ito dinala kaagad sa presinto. Payag naman ng DOTR, iniimbestigahan pa rin ang insidente, kabilang na ang mga kawani na naghatid sa kondo, ngunit tila mas nagalit ang senador nang malaman na mahigit 2 linggo na itong nakakalipas nang sabihin na iniimbestigahan. Nais naman ni Tulfo na suspindihin ng Land Transportation Office o LTO ang lisensya ng nasabing driver, patawan ng parusa ang mga empleyado, gayon din sa 3 pulis ng Philippine National Police o PNP na ayon kay Tulfo ay nakiusyoso lamang.
Sinang-ayunan naman ni DOTR Undersecretary Ferdinand Ortega ang hangarin ni Tulfo na suspensyon at ang posibilidad na tanggalin ang mga ito sa serbisyo. Umaasa naman ang senador na sa susunod na pagdinig ay napatawan na ng mga ahensya ng karampatang parusa ang mga lumabag at nagkasala. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Digitalisasyon, ito ang nais tutukan ng Department of Trade and Industry o DTI para sa panukalang budget para sa susunod na taon. Ito ay matapos simula nitong Miyerkules ng House Committee on Appropriations ang panel review para sa 8.6 billion pesos na panukalang budget ng DTI para sa fiscal year 2025. Diing pahayag ni DTI Undersecretary Competitiveness and Innovation Rafaelita Aldaba na kinakailangan ng mga bagong kagamitang teknolohiya para sa kalidad ng pag-export ng mga produkto. Nakabatay ang mga inisyatibong ito ng kagawaran sa Center for AR Research na bahagi ng 5-point strategy ng DTI. Dumalo sa Luzon Regional Management Seminar 2024 ng Private Hospital Association of the Philippines Incorporated o PHAPI ang Department of Health o DOH nitong kamakailan na kinatawan ni OIC Assistant Secretary Dr. Albert Francis Domingo. Nagbahagi ng mga rekomendasyon ang mga opisyal ng mga pribadong ospital mula sa buong Luzon at tinalakay nito ang mga issue sa kung paano maaaring makinabang at makapag-ambag ang pribadong sektor sa pagpapatupad ng Universal Healthcare o UHC sa bansa. Binigyan din naman ni Assistant Secretary Domingo na handa ang kagawaran na makipagtulungan sa mga pribadong ospital bunsod ng inaasahang mataas na demand para sa mga serbisyong pangkalusugan lalo na sa primary care. Bilang bahagi ng advokasya na ilayo sa kapahamakan ang mga individual at pamilya sa lansangan, ay hinikayat ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian ang publiko na makibahagi sa programang Oplan Pag-abot. Nais ng kalihim na ipagbigay alam kaagad sa ahensya sakaling mayroong makita o kakilala na naninirahan sa lansangan para magbigyan ng sapat na tulong. Nananatili namang bukas ang social media accounts at hotline ng DSWD Oplan Pag-abot para tulungan ang mga nakatira sa lansangan. Ang Philippine Coast Guard Auxiliary o PCGA Executive Squadron ay kamakailang nagbigay donasyon ng mahigit 60 cocoa logs upang magamit sa oil spill response operation ng PCG. Ayon sa ulat, gawa ng mga cocoa log mula sa coconut fibers, angkop para sa pagsipsip at pagtrap ng toxic oil at maiwasan ang karagdagang pinsala sa kapaligiran. Gagamit ang mga donasyong cocoa log bilang spill boom sa mga lugar na apektado ng mga kamakailang insidente ng oil spill. Nagbabala ang Bureau of Immigration o BI sa publiko ukol sa paglaganap ng love scam. Ang love scam ay isang mensahe o tawag na ipinapadala sa pamilya o kaibigan ng OFW kung saan nagpapanggap ang caller o sender na siya'y nagtatrabaho bilang immigration officer at nagsasabing na hold daw ang maleta, passport, visa o padala ng OFW. Kung kaya't nangangailangan itong magpadala ng pera agad. Paalala naman ng BI, huwag maniwala sa mga ganitong uri ng text at i-report agad sa kanilang tanggapan ang ganitong uri ng modus. Bago pa man ang nakatakdang pagbubukas at pagtatapos ng retrofitting ng EDSA Kamuning Flyover sa buwan ng Oktubre, ay napaaga ang pagtatapos at pagbubukas nito sa motorista. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Bukas na ang EDSA Kamuning Flyover sa mga motorista simula ngayong Huwebes, 15 ng Agosto matapos ang 3 buwang retrofitting sa tulay. Ito ay mas maaga ng 2 buwan kumpara sa nakatakdang pagtatapos nito sa buwan ng Oktubre.
Ang anunsyong ito ay mula sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa kabila nito, sinabi ni DPWH National Capital Region Regional Director Loretta Malaluan na patuloy pa rin ang ilang pagkukumpuni sa ilalim na bahagi ng tulay. Kapansin-pansin din ang bahagyang pagluwag ng daloy ng trapiko sa katimugang bahagi ng flyover, bunsod ng pagbubukas nito. Susunod sa DPWH ay ang pag-retrofit sa ilang bahagi ng Guadalupe Bridge kung saan nasa planning stage pa lang ang estado ng proyekto sa kasalukuyan. Samantala, una na rin sinabi ng MMDA na magkakaroon ng temporary bridge sa tabi ng naturang tulay upang mapamahalaan ang trapiko. Sa kabilang banda, ongoing na ang retrofitting sa Magallanes Flyover sa Makati City. Kaugnay nito ay tiniyak naman ng DPWH at ng MMDA na hindi makakaapekto sa daloy ng trapiko ang proyekto sa Magallanes dahil isinasagawa lamang ito tuwing gabi taliwas sa round-the-clock work sa katatapos na proyektong flyover. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Rare astronomical event na Zero Shadow Day nasaksihan sa Maynila. Carlos Yulo Day tuwing ika-4 ng Agosto, isinusulong ng Manila LGU. Tax exempt sa insentibo ng mga atleta, aprobado na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Higit 1,000 kilo ng produkto sa merkado ang kinumpiska ng Bureau of Customs sa isang paliparan matapos makumpirmang iligal ang mga ito. Para sa buong detalye, tunghayan ang ulat na ito. Upang maprotektahan ang merkado sa pagpasok ng mga iligal na produkto, kamakailang kinumpiska ng Bureau of Customs o BOC ang higit sa 1,000 kilo ng iba't ibang produkto sa Ninoy Aquino International Airport. Ikawalong araw ng Agosto, isang kargamento mula Japan ang lumapag sa tanggapan ng NAIA kung saan nagsagawa ng operasyon ang BOC upang kumpiskahin ito. Ang nasabing operasyon ay ukol sa iligal na mga produkto bunsod ng walang permisong pagpuslit nito. Ang mga produkto ay nasa higit 1,000 kilo ng karne, gaya ng manok at baka maging mga produktong pagkain gaya ng isda, itlog, prutas at gulay. Matapos nito, agad na itinungo ang mga produkto sa mga kaugnay na ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture para sa pagdidispatcha nito upang masigurado ang kaligtasan ng mga mamimili maging ang proteksyon nito laban sa kontaminasyon ng mga produktong nasa merkado. Ayon pa kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio, sisiguraduhin ng kanilang ahensya na walang produktong iligal ang makakapasok sa bansa. Aniya, bukod sa ito'y hindi ligtas para sa kalusugan ng marami, ay maaari pa itong magdulot ng pagbaba ng ekonomiya sa lokal na merkado. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Isang pambihirang celestial phenomenon na tinatawag na Zero Shadow Day ang nasaksihan sa ilang bahagi ng Kamaylinaan nitong Martes ng tanghali, 13 ng Agosto. Sa bihirang kaganapang ito, kapansin-pansin ang mga bagay na walang bakas ng anumang anino. Nangyayari ito kapag sumasaktong ang araw na nakatapat sa mga lugar pantropiko na nagre-resulta sa sinag na tumatama sa lupa sa perpektong 90-degree angle. Nangyayari lamang ito 2 beses sa isang taon at ito na ang ikalawang beses na nasaksihan ito sa Pilipinas, kung saan unang naitala at nasaksihan ito noong Abril. Carlos Yulo Day. Ito ang sinusulong ng Manila Local Government Unit sa tuwing sasapit ang ika-4 ng Agosto. Ito ay bilang paggunita sa makasaysayang pagkapanalo ni Carlos Yulo na nagbigay ng karangalan sa bansa. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Isang resolusyon ang inihahanda ng Manila LGU.
Ito ay bilang pagpupugay sa makasaysayang karangalan na inihatid ni Carlos Yulo sa Pilipinas sa larangan ng sports. Ayon kay Manila Mayor Hanil Acuña, isinusulong ng Manila LGU na ituring na Carlos Yulo Day ang ika-4 ng Agosto. Ito ay magiging working holiday. Ang nasabing petsa ay ang araw kung kailan nakamit ni Carlos Yulo ang kanyang ikalawang gold medal sa gymnastics vault final sa Paris Olympics 2024. Ang pag-anunsyong ito ng Manila LGU ay kasabay ng Heroes Welcome Parade ng mga atletang nagrepresenta ng Pilipinas sa nasabing patimpalak. Habang winawagayway ang watawat ng Pilipinas, ay malugod na sinalubong ng mga Pinoy ang mga atleta. Damang-dama sa sigaw ang pagiging proud ng mga Pinoy. Nagsimula ang parada mula sa Aliw Theater, umikot sa ilang parte ng Kamaynilaan at nagtapos sa Rizal Memorial Sports Complex. Makikitang suot-suot pa ni Yulo ang ginawad na gintong medalya sa kanya. Sa kabilang banda, nakatakdang magsagawa ng recognition rites para kay Carlos Yulo sa August 19. Inaasahang makakatanggap si Yulo mula sa Manila LGU ng 2 milyong pisong incentive. Samantala, natanggap na ni Paul Volter EJ Obiena ang kalahating milyong incentive mula sa Manila LGU. Nakatakdang lumuwas ng bansa si Obiena ngayong Huwebes upang depensahan ang kanyang world ranking sa Diamond League sa Switzerland sa August 22. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bunsod ng mga insentibo, award at bonus na natanggap at matatanggap ng mga Olympian na lumaban sa Paris Olympics ngayong taon ay pasado na sa ikalawang pagbasa ang panukalang magtatanggal ng buwis sa mga gantimpala ng mga atleta. Ang kaganapan yan ang alamin sa ulat ni Princess Castro. Pasado na sa ikalawang pagbasa ng Kongreso ang panukalang batas na magtatanggal ng buwis sa lahat ng insentibo, reward at bonus na matatanggap ng mga pambansang atleta kasama ng kanilang coach. Ito ay sa ilalim ng House Bill No. 10723 na layong ilibre sa buwis ang mga insentibo, reward, bonus at iba pang uri ng emolument na matatanggap ng mga delegado ng sports. Kaugnay ng pagsusulong sa panukalang ito ay ang pagkilala sa mga sakripisyo at dangal na ibinibigay ng mga atleta maging ang mga coach sa larangan ng palakasan. Kaya ayon kay Quirino Representative Midi Cua, idinagdag na nila sa panukala ang pag-exempt ng mga donasyon mula sa buwis para sa buong pagsasanay ng mga atleta dahil anya hindi naman ay sasakatuparan ng tagumpay ng magdamag lamang. Bukod dito ay minumungkahi din ng naturang panukalang batas na alisin na rin ang anumang time restriction sa pag-avail ng tax exemption sa panahong ang mga insentibong matatanggap ng mga atleta ay naibigay na sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee at Philippine Paralympic Committee. Sakaling may sa batas ito, ang panukalang batas na ito ang aamyenda sa Republic Act 10699 o ang National Athletes and Coaches Benefits and Incentives Act. Matatandaang nitong Martes ay nakabalik na ng bansa ang two-time Olympian gold medalist at gymnast pride na si Carlos Yulo kasama ang ilan pang mga Olympian na lumahok sa Paris Summer Olympics 2024. Kasabay nito ay ang paggawad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mga insentibo sa mga nagwaging pambato, maging ang insentibong 1 milyong piso para sa mga Olympian na hindi nag-podium finish. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Mainit na suporta. Yan ang salubong ng mga Pinoy fans sa Rizal Memorial Stadium sa pag-uwi ng mga atletang Pinoy. Tulad ni Carlos Yulo na siyang nagdala ng karangalan sa ating bansa sa ginanap na 2024 Paris Olympics. Ang detalye ng buong kaganapan tunghayan sa ulat na ito. Hindi magkamayaw ang mga taga-suporta ng atletang Pinoy sa kanilang pagbabalik bansa na ipinagdiwang sa Rizal Memorial Coliseum.
Bagamat may tuturing na bahagi ito sa mga lugar kung saan nag-e-ensayo ang mga atleta, nagbunga naman ang inaasam na umuwi silang hindi lang dala ang karangalan na ipakita ang galing ng Pinoy, kundi pati na rin ang mga nasungkit na medalya, lalo na ang 2 gintong nasungkit ni Carlos Yulo. Bago pa pumasok sa entablado ang mga atleta, kitang-kita ang galak at hiyawan ng mga taga-suporta, maging bata man o matanda, sa performance na pinamalas ng iba't ibang singers. Matapos ang mahigit ilang oras ng kantahan na siyang umaliw sa mga fans ay ang paghiyaw din ng mga ito noong pumasok ang nobya ni Carlos Yulo na si Chloe. Sumunod nito ay isa-isang pagpasok ng iilang atletang lumahok sa Paris Summer Olympics 2024 kung saan hindi alintana ang pagod na kanilang nararanasan bunsod ng malalaking ngiti mula sa kanilang kapalit ng mainit na support ng pinadama ng bawat Pinoy fans. Pagbabahagi pa ng organizers, ang mga atletang ito ay hindi lamang lumaban sa mismong Olympics, kundi tinapatan din ang pagod na kanilang dinadanas dahil magmula sa kanilang paglapag sa bansa ay wala pang pahinga ang mga ito sa kabi-kabilang courtesy calls at maging ang pagparada sa publiko. Sa isang araw din bago ang pagpunta sa Coliseum ay tumanggap din sila ng parangal mula sa Kongreso. Tampok ang mga atletang sina bronze medalist Nesty Petesio, Ira Villegas at double gold medalist Carlos Yulo. Mula sa gabi ng parangal, nagpahayag ang mga atleta ng inspirasyon sa bawat kabataan na ituloy ang pangarap, hindi lang para sa sarili, maging sa karangalan din ng bansa. Huwag niyo pong pigilan yung sarili ninyo, huwag niyo pigilan na abutin ang pangarap ninyo. Lagi niyo pong tatandaan, sa bawat paghindi ni Lord, sa bawat na ayaw ni Lord ibigay yung gusto natin, mas better ang plano ng Panginoon lagi kaysa sa atin. Bahagi nito, nagpasalamat si double gold medalist Carlos Yulo sa mga naging bahagi ng pagkapanalong ito. Mas gagalingan pa po namin sa mga susunod na competition at asahan niyo po na mas makakakuha po tayo ng mas maraming medal po. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga taong sumusuporta sa amin. Grabe, hindi ko na po alam anong masasabi ko pero maraming salamat po sa inyo lahat. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, DOH nagtala ng 33% na pagtaas sa mga kaso ng dengue. PNP walang naitala na untoward incidents sa Transpo strike. Senator Raffy Tulfo dismayado sa ginawang aksyon ng DOTR sa driver na lumabag sa batas trapiko. BI nagbabala sa mga pamilyang OFW ukol sa love scam. Carlos Yulo Day tuwing ika-4 ng Agosto, isinusulong ng Manila LGU. Mga atleta mula Paris Olympics 2024, mainit na sinalubong ng mga Pinoy fans. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.